God. Hallelujah. Salamat, salamat Jesus sa pag-ibig mo. Tunay nga po na mahal po tayo ng ating Panginoon, no? At siksik, liglig at umaapaw na biyaya ng kagalakan, kapayapaan, no? At kagalakan ang ating nararanasan. Hindi dahil tayo karapat-dapat na mahalin ng Diyos, no? Kundi pinili niya na ibigin tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya nandito tayo ngayon sa umagang ito para muli siyang papurihan at ipagsigawan, ipangalandakan po na napakabuti niya. Naranasan din po namin nung kahapon, no? Sabado at saka Linggo sa pagsama-sama ng mga anak ng Diyos sa Sinoco family. Talaga naman pong there was no exception. Lahat po ay pinuspos ng banal na spirito. Grabe! Hallelujah! Sana marinig nyo rin ang patotoo nila. No? Ang dami nilang patotoo, no? Na-bless ako sa kanila. No? Na wala pong nanghinayang na sila ay nagpagod. No? Pagpunta doon. Diba? Hindi rin madali kasi nagbaon yung iba ng pagkain. And they shared. Kaya sobra pagkain. Kaya salamat sa Diyos. Ano nga po bang masasabi natin? Sabi nga ni Sister Cherry, hallelujah! Okay, so bigyan natin ng daan. Makabati po sa inyo ang ating pong Monday edition live streamers ng Almusal mo, Sister Maricar. Blessed Monday! Good morning, Lord. Good morning, Brother June, Brother Hermie, and Brother Husband, at sa inyo po na naandyan na. Good morning po sa inyo. Nakakaingit nga po yung mga pictures na nandoon sa Brother June, na nag-i-scan ako ng pictures. Grabe yung ngiti ko, hindi natatanggal. Kasi parang ramdam ko yung saya, yung po talagang amen. Thank you, Lord. Kinikilabutan ako hanggang ngayon Kinikilabutan ako hanggang ngayon. Sa totoo lang. Amen. Tanungin mo, kahit sinong nagpunta doon, talagang, sabi mo, nagsisi ka ba na nagpunta ka nung Sabado o Sabado at Linggo sa sa prayer sa LSS, 'di ba? Walang magsasabi sa iyo, oh, sinayang lang ni Brother Jun yung oras namin doon. Amen. Thank you, Lord. Grabe. Okay, at syempre po si Brother Oliver din po ay babati sa inyo. Amen. Good morning, good afternoon, and good evening po sa ating lahat. Good morning po, Brother June, Brother Hermes, Sister Wife, at sa ating pong lahat na nakakatuwa nga po. Sabi nga po namin, sana may nag-live habang nag-ano para may... Wala bang live? Akala ko magla-live si Sister Angel. Wala po kaming nakita. Siguro wala siyang mahina siguro yung kanyang wifi. Yung kanyang Kaya po. Pero nakakatuwa at maraming na-bless. Tunay nga po, napakabuti ng ating Panginoon. Amen po. Akala ko nga naka-live siya. Okay. But anyway, lahat naman yata ng video niya, senior niya, medyo natagalan nga yung pag-share. Sabi ko na, naghang brother. Kasi sabi ko, sis, asan yung mga pictures natin ng LSS? Naka-share na po sa sa Facebook. Hanap ako ng hanap sa Facebook. Facebook ng Sinoco, Facebook ni Sister Angel. Wala akong makita. So, binalik ako. Sis, sabi ko, wala akong makita. Sabi ko na, saan mo na pinadala? Ay, naghang pala. Kaya hindi na post sa sino ako. Anyway, puntahan din po natin, pabatiin po natin mula sa Cainta naman. Cainta ba yan o Pampanga? Cainta ngayon. Okay. Brother Hermie! Yes, good morning, Brother June, Sister Maricar, and Brother Oliver. At binabati ko po yung mga kapatid natin dito mga kapatid natin nag-join ng LSS. At tunay po, napakabuti ng Diyos at naging matagumpay po at naging masaya ang bawat isa. Talagang dapat lang natin po salamatan ng Panginoon at welcome sa araw na ito. Unang araw po ng linggo, dapat magpasalamat tayo. Thank you po, Brother June, Sister Maricar. At syempre, binigay sa akin ng listahan ni Sister Julie yung mga tumulong, nagpadala ng pera para may panggastos yung mga anak ng Diyos. Sina Sister Maricar, si Brother Oliver, thank you. Di ko na may mention kung magkano, baka mamaya may mangutang pa sa inyo
Sister Amabel, maraming salamat sa iyong generosity, no? Bahala na si Lord magbalik ng pagpapala sa inyo. And of course, si Brother Alvin, maraming salamat bro, no? Sana tuloy-tuloy ang ating pag-alab sa Panginoon. There are many ways kasi of expressing yung ating love kay God. Kung hindi ka man nakapunta doon, nagpadala ka ng, di ba? Katulad ninyo, no? Kasi physically, you cannot do it, eh, di ba? So, Lord, andyan kami. Ito ang aming, di ba? Ang aming presensya. Si Brother Hermie, yung hotdog, di ba? Yun yung presensya niya doon. Yung kinain yung hotdog, galing kay Brother Hermie yun. Kay Sister Rosie. And of course, tsaka yung dalawang akay. Batiin mo nga bro, yung dalawang akay mo. Yes, Brother Jun, actually, tatlo yan. Si Jun, si Vic, and Jaime. Yan, si Brother Jaime, Brother Vic, at saka si Brother Jun. Yan. Si Jun yung matangkad. Yung nagdadrive. nakapag-attend yun minsan sa Santa Ana, di ba? Yes, Brother Jun. Iglesia yun. Pero gusto Iglesia. bumalik. Sabi niya, Iglesia babalik pala daw. siya. Sige, upuan namin. Minsan, uupuan ko siya. Papaliwanag ko Yes. sa kanya kung bakit dapat Katoliko. Papaliwanag ko Yes, sa kanya. yes. Kaya ako naging full-blooded Christian Opo. Catholic dahil sa Iglesia ni Cristo. Yes, Yung yes. kwento ko na yung bodyguard ko dati na ano siya, diakono, deacon siya sa Iglesia ni Cristo. Kaya magaling siya maalam siya sa katuruan ng Iglesia. No? He tried to convince me na lumipat sa Iglesia. At dahil doon, nagpabili ako ng Bible. At tinanong ko kay Lord, alin ba ang totoo? Yan. No? Kaya pwede ko siyang bigyan ng panahon. Sabihin mo sa kanya, anytime. Okay. And of course, sino po bang mga sina Sister Alicia Anyosa, no? Salamat sa inyong tulong, sis. Sister Leticia, no? Napakabuti ng inyong kalooban, no? Si Brother Willie at Sister Gina from Italy. Salamat sa inyong dalawa. And of course, ganoon din sina Sister Belen at si Brother Manolo. No? Ito yung mga ano to eh, mga walang paltos to. Every month ito, no? Regular. And of course, si Sister Mabel din. Sister Mabel, no? Na anak ni Sister Belen tsaka Brother Manolo. And of course, si Sister Tess Pingol din, no? Talaga namang ito yung mga walang paltos na tumutulong sila sa pantustos ng gawain. Ganon din sa sa Japan may mga regular na supporters, yung support group na maasahan mo lagi every 3 months nagpapadala sila ng pera o nagko-contribute sila ng panggastos ng ating gawain. Kaya blessed ako kay Lord talaga. Talagang wala akong pagdududa na mahal na mahal tayo ng Panginoon. At bago pa ako magpatotoo, no, kanina lang po, no, kanina lang. Kasi dalawa po ang holy oil ko natitira. Actually, 3 po ito na binigay sa akin dyan sa Sanctuario di San Jose Parish. No? 3 po itong boteng maliliit. No? Saint Padre Pio Healing Oil. No? 3 bote po ang naibigay sa akin. 2 na lang natitira. Naubos na yung isa kasi lagi ko ginagamit yan araw-araw. Nag-anoint ako everyday. Ayokong lumabas ng bahay nang wala akong anointing. Dahil galit na galit sa akin ng demonyo. Ang dami nating naakaw na 5-star general na taga-impyerno dati. Nagbabalik loob sa Diyos. No? Kaya alam ko how much the enemy hates me. No? So may nagsabi din sa aking mongha, no? Always bring sacramental with you because the enemy hates you so much. So, yung isa, na-misplace ko, hanap ako ng hanap. Kasi supposed to be, meron ako lagi sa bag na dala nito. Hindi ko makita, no? So, nalungkot ako, no? Isa na lang oil ang natitira ko. Tsaka hindi ko makita ito. I could not stop thinking
kailangan makita ko yung holy oil. Holy oil yun eh. No? Tapos parang lahat na ng kaibigan kong santo, most especially si Saint Anthony de Padua, kasi siya ang santo ng mga lost articles. Na you pray to Saint Anthony de Padua. Effective po yan. Alam niyo yung nangyari? Natabig ko itong wala pa, hindi pa nakatungtong si Mama Mary dito. No? Natabig ko kanina. Nako, sabi ko, akala ko masisira eh. Natabig ko, nahulog sa sahig. No? Alam nyo, pagpulot ko nitong, ito. Yan. Pagpulot ko nito sa sahig, andun pala yung holy oil. Wow. Kinilabutan ako. Sabi ko, may purpose kung bakit natabig ko. Kasi alam ni Lord, kanina pa ako, hanap ng hanap. Kagabi pa ako. Pagdating ko, hanap ng hanap kung asan ito. Hindi ako tumigil. At sabi nga ng Panginoon ba, when you seek me with all your heart, you will find me. Pinakita ni Lord. Paano? Natabig ko lang yung isang bagay. Pagkuha ko, nasa ilalim pala ng lamesa yung holy oil. Kaya pala hindi ko makita. Nahulog pala doon sa bag ko. No? Na hindi ko namalayan. Kaya brothers, sisters, magdududa ka pa ba na hindi totoo na may Diyos na nagmamahal sa atin? Kaya bago ang lahat, isang tabi po natin ang lahat ng bagay. Unahin po natin ang ating Panginoon. Manalangin muna po tayo. Tayo po'y nasa presensya ng Diyos. Kahit kailan di po siya lumayo sa atin. Nangako po siya na mananatili siya, na mamahalin tayo hanggang sa walang hanggan. So let us pray to thank the Lord for His enduring love, unconditional love, and eternal and everlasting love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, Diyos naming mapagmahal, tunay nga po, Lord, na kaibuti mo sa amin. Salamat, Lord, sa ibang klaseng kaligayahan na binigay mo sa sambayan ng Sinoco family. Sa lahat ng pinararanas mo sa amin, Panginoon, tunay na kamangha-mangha ka, Lord. Namamangha kami, Lord. Para dito sa special na pag-ibig mo, pagtulong mo lagi sa amin, Lord. At diyan ka. Kahit na itong holy oil, Lord, alam mo naman, hindi ako mapalagay. Hindi ko alam kung, sabi ko, saan ko kaya nailagay yung lahat ng bag ko na ginagamit ko. Hinanap ko ito, hindi ko makita. Pero Lord, may paraan ka para tulungan mo ang iyong abang lingkod. Kaya salamat, Panginoon. Salamat at sa umagang ito ay pinadama mo na naman sa inyong abang lingkod na kahit kailan hindi niyo po ako iniiwan. Sa mga tulong ng mga kapatid ko sa Baynasino ko, pati yung mga hindi kayang magbayad ng 295 ay may mga taong tumulong para mapunuan ang kanilang mga bayaran. Nagpapasalamat din ako, Lord, kay Sister May, Sister Lani, Sister Terry, Sister Elisa. Ganon din po, Lord, kay Sister Maricar, kay Brother Oliver, kay Sister Amabel, kay Brother Alvin, Sister Alicia, Sister Leticia, Brother Willie, Sister Gina, Sister Milet, saka Brother Manolito, at ganon po si Sister Maribel, saka Sister Tess. Salamat sa mga kapatid ko, pagpalain mo po sila, Lord. At Lord,
Huwag niyo kaming pababayaan, Lord, sapagkat kami ay mahihina. Nais namin makapamuhay ng kaya-aya sa iyo at ikaw lang ang tanging pag-asa namin, Panginoon. Kaya alam namin, Lord, na patuloy mo kaming pagpapalain at kahit kailan ay nariyan lagi ang iyong tulong at ang iyong pag-iingat sa amin physically, spiritually, mentally, emotionally, and financially. Kaya Lord, we expect that we will experience the fullness of life because you have promised us, Lord, in John 10 verse 10, that you have come that we may have the fullness of life. Kaya we receive the fullness of life, Lord, in the name of your beloved Son, who lives and reigns with you in unity with the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Oo nga naman, sabi ni Sister Julie, kaya naman hindi ma-live yung sobrang haba dahil nag-umpisa kami ng mga hanggang gabi na yun. Maubos yung battery niya. Okay. At dadako na po tayo sa pagbasa ng salmo para sa araw na ito. Kaya handa na po natin ang ating sarili. Ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinakagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Beloved sisters and brothers, it's Monday today, the 17th day of November, and our psalm reading will be taken from chapter 119 of the book of Psalms, verses 53, 61, 134, 150, 155, and verse 158. At ito pong ating salmo sa wikang English. Hot indignation seizes me because of the wicked, those who forsake your law. Though the cords of the wicked ensnare me, I do not forget your law. Redeem me from human oppression, that I may keep your precepts. Those who persecute me with evil purpose draw near, they are far from your law. Salvation is far from the wicked, for they do not seek your statutes. I look at the faithless with disgust, because they do not keep your commands. Brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to be to God. At ito po sa wikang Tagalog. Ating tugon po, kung ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi, kung mamamalas yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Silang mga masasama kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos ay di ko rin dilimutin. Sa sino man naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ang susundin. Palapit na nang mapalapit ang sa aking umuusig,
mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Yang mga masasamay tiyak na di maliligtas dahilan sa kautusan hindi nila ginaganap. Nagdaramdam akong labis kapag ang aking namamasdan yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan po natin ating Panginoon. Ha? Okay. At bago ang lahat, pakinggan muna po natin isang awit para sa pagdinilay natin ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Oh, praise God. So yun po ang sinasabi ng Panginoon para sa bawat isa sa atin sa umagang ito, no? Mahal kita. Diba? Huwag kang mangamba. Brothers and sisters, talaga wala pong boring moment sa buhay po ng isang mananampalataya, no? If you are intimately close to the Lord, diba? If you strive, do your best to get close to God as much as you could. Talagang po, may biyaya na nakagalakan na pinagkakaloob ng Diyos. Diba? Katulad ng kanina, a very simple bottle of oil, no? Na naiyak ako, no? Sa nangyari, no? Na para makita ko yung hinahanap ko, nalaglag yung isang bagay. Kaya ako'y pumunta sa ilalim ng lamesa. Isn't God wonderful, brothers and sisters? Diba? Hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin naniniwala na mahal ka ng Diyos? At gagawin niyang lahat para siguraduhin niya na ang kaaway, no, ay hindi magtatagumpay sa buhay mo. Ang problema po at pagsubok sa buhay ay sadyang hindi mawawala habang andito tayo sa ibabaw ng mundo. Diba? Dahil po sa pagkakasala natin, unang-una, diba? Ang unang nagkasala actually si Lucifer, si Lucifer na naging Satan siya. Dahil tayo siya nagkasala, gusto niyang madamay ang lahat sa sumpa, no, na inabot niya. So pati si Adan at si Eva ay nakonbinsi niya, no, na may kaligayahan, no, kung paniniwalaan natin ang kasinungalingan ng demonyo. Diba? At marami pa rin naniniwala sa kasalukuyang panahon sa kasinungalingan po ng demonyo. No? Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Kanya, no? Dahil tayo ay fully guided and guarded. No? Fully guided and guarded by the Lord. Narito tayo dahil minahal niya tayo. Tinitiyak ng Diyos na hindi ka maililigaw ng demonyo. Diba? Kaya ang pinakamahalaga po sa lahat, kaya nga ang pangalan po ng grupo natin, Sino Ako? Diba? Ang kahalagahan na makilala natin ng Diyos. Diba?
Para alam natin yung boses niya. Alam natin kung alin yung nagmumula sa Kanya o nagmumula sa kaaway. Kaya kailangang maghari at manahan ang Espiritu Santo. No? Yan ang kahalagahan ng Espiritu Santo. Kaya, Life in the Spirit Seminar. No? We must give importance to the Holy Spirit. No? Live in the Spirit, not in flesh. Kalimutan mo na yung mga material na bagay. Ibibigay sa iyo ng Diyos yan. Diba? Ang mahalaga ay mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos, sa kanyang pamilya, di ba? Kaya sabi ng ating salmo, puon, ako'y lingapin mo. Ang utos mo ay susundin ko. Yan. Susunod ako sa iyo, Lord. Ano man ang sabihin mo, Lord. Mahirap man, di ba? Kung saan man ako papuntahin, pinapunta kita sa Bulacan, di ba? Punta ka, di ba? Ganun po yan, no? So, there will always be obstacles to doing God's plan. Maraming hadlang na nilagay ng demonyo. At kahapon nga may isang kapatid na inupuan ko, no? Yung problema niya, kung pwede raw pakinggan ko yung problema niya. So I sat down with her, di ba? I listened to her, no? Nabak naman ako, di ba? Kasi itong kapatid natin ito ay gusto niya magpakasanta, di ba? Gusto niya maglingkod sa Diyos, pero mismo yung kanyang pamilya ang naghahadlang, di ba? Laging pinagtatawanan siya, sinasabi baka sumobra ka sa langit, di ba? Ito na naman yung banal, di ba? Persecution, brothers and sisters, is part of a Christian life. We will always be persecuted, di ba? Sabi nga ng Panginoon, as they have persecuted me, you will also be persecuted because of me. Di ba? Hindi naman maganda yung pinipersecute ka dahil bad ka talaga. Kasi kung bad ka, ipipersecute ka rin. Pero if you're doing good, doing your best to love God and to live in accordance with God's will, tapos pinipersecute ka pa rin, hindi na-appreciate ng mga tao sa paligid mo ang ginagawa mo. Brothers and sisters, tandaan natin, nothing matters in life but God's approval. Diba? Hindi man natin makuha ang approval ng ating pamilya, ng ating mga anak, ng ating kapatid, o mismong asawa mo, as long as you obtain God's approval, you are blessed, brothers and sisters. Diba? We're not here to win the heart of the world. No? We're not here para tayo ay palakpakan ng tao o makilala ng mundo. Narito tayo, gumagawa tayo ng mga bagay para makilala ng Diyos, para mabigyan ng kalukuran ng Diyos. Yun lang po dapat ang nasa motibo ng Kristiyano. Diba? Kaya ako nagpapasalamat ako, no? Sa tagal ko ng lingkod ng Diyos, hindi ako nakilala, di ba? Kahit yung community natin, hindi kilala, di ba? Kahit sinong kapitbahay mo, tanongin mo, di ba? Ano ba community mo? Sino ako? Ano yun? Ano yun? Sa grupo ba yun? Sa Mars ba yun? O sa Venus? Wala ako naninig na sino ako dito. Di ba? Just like my yung neighbor ko, no, na ka-jogging ko lagi doon sa Alabang every morning. Tinanong niya, kasi sabi niya, taga-couples for Christ siya. Ikaw, Brother June, active ka ba sa charismatic? Sabi ko, yeah, nagsaserve ako kay Lord in my own little way. Sabi ko, may radio program nga ako eh. Kaya tinanong niya muna, ano bang community mo? Huwag mo nang tanongin, kahit sabihin ko, hindi mo naman kilala eh. Pero may radio program kami, araw-araw, Monday to Friday sa DWAD. Nung sinabi kong 7 to 8 sa DWAD, yun pala, follower natin siya ng radio program. Nakikinig pala siya. So sabi niya, ikaw pala si Brother June. Kasama mo gabi-gabi si Sister Julie Padua. Kaya alam ko nakikinig talaga siya dahil sinabi yung pangalan ni. At doon lang niya nalaman, apelido ko pala Cabrera. No? Kaya yun po, no? Hanggang ngayon, di pa rin kilala yung community natin. But for me, it does not matter. Basta kilala tayo ng Diyos. And that
is what matters most, brothers and sisters. Kaya, yun po ang kahalagahan, no, na nakikilala natin ng ating Panginoon. Hindi ka na naghahanap ng bagay na wala ka, kundi ang pinasasalamatan mo kung anong meron ka. Yan, ganyan. Okay, so tingnan po natin ang unang pagbasa tsaka ebanghelyo. Napakaganda din po, no? Ang unang pagbasa natin mula sa Book of Maccabees, no? Chapter 1, First Maccabees, chapter 1, okay. Dito nakasulat dito, no, yung hirap na dinanas ng mga naging tapat sa Diyos, diba? Kasi ang Hudyo po ay na karamihan sa kanila ay naging idolater, no? Iniwan ang Panginoon, 'di ba? At nagsamba ng ibang Diyos-Diyosan, no? Mas pinaniwalaan nila ang ibang relihiyon kaysa sa relihiyon ng ating Panginoon, 'di ba? So naggawa sila ng mga altar para sa mga idols. Pero merong kakaunti, no? Merong mga grupo, no, na talagang they continue to live out and to believe in the teaching of God, di ba? Through Moses, di ba? Pinagpatuloy nila yung katuruan ni Moses. Kaya sila nagsuffer sila ng persecution. Sabi nga po dito, no, isipin niyo po, whoever was found with a scroll of the covenant and whoever observes the law was condemned to death by royal decree. Parang sa Saudi, di ba? Pag makitaan ka ng Bible, no, pwede kang makulong at malagay sa kompromiso. At kung merong Muslim, lalo na nakitaan sa kanyang possession na may Bible, you could be sentenced to die, di ba? So, nangyari pala ito noon, nangyayari pa rin ngayon. And despite na pagka-stricto nung hari dati, no? At sa pag-practice ng tunay na relihiyon, may mga tao pa rin, no, na talagang hinarap nila, no? They face the consequence of becoming a believer in God, in the true God, in the one and true God. And of course, pinapatay din sila. Naging martyr sila. Kaya, yun po ang nangyari, no? May panahon sa Israel na talagang halos lahat ayaw nang maniwala sa Diyos. And yet, merong tumindig pa rin, no, sa katotohanan. And of course, they suffered because of their faith. Kaya ang tanong ngayon ng Panginoon, ikaw kaya? Kung dumating ang panahon dito sa ating bansa na ipagbawal ang maging Katoliko, di ba? Na ang pag naging Katoliko ka, ipakukulong ka o isisilya elektrika ka, di ba? Pag tinanong ka ng isang taong hindi mo kilala kung Katoliko ka, ano kaya sasabihin mo? Di ba? Parang si Peter, di ba? Hindi ba kasama ka nitong taong ito, no? Si Jesus ang tinuturo. Di ba kasama ka niya? Ano sabi ni Peter? Ako? Baka kamukha ko lang yun. Nawala ng faith si Peter, no? Kasi nakita niya, pinaghahagpas si Jesus, pinagsasampal, pinagsusuntok, di ba? Duguan ng kanyang Panginoon. Ano sabi ni Peter? I do not know him. Kawawa naman si Lord. No? Minsan ganyan po tayo, di ba? Kaya it takes a lot of grace. It will only take the power of the Holy Spirit for us to remain faithful as Christian Catholics, brothers and sisters. That's how much we need the Holy Spirit. Wala tayong sariling lakas. Wala tayong hindi natin pwedeng pangako. Ako kaya ko rin mamatay para sa pananampalataya, katulad ni Saint Stephen, the first martyr who was stoned to death because he proclaimed Jesus is alive. Diba? Kaya dito sa ating ebanghelyo, ang ganda ng ebanghelyo natin. May isang bulag na tao, no, na nakaupo sa isang tabi
Tapos narinig niya, kasi bulag naman siya, di ba? Narinig niya na may nakakagulo ang mga tao. Kaya sabi niya, bakit nakakagulo ang tao? Anong nangyayari? Sabi ng mga tao, Jesus of Nazareth is passing. And this blind man shouted, Jesus, Son of David, have pity on me. Ooh, praise God. Son of David, Jesus, have pity. Maawa ka, Panginoon. And as he was shouting, trying to catch the attention of Jesus, yung mga tao sa paligid niya rebuked him, telling him to be silent, to keep quiet. Isipin mo, lahat ng tao sa paligid niya naging obstacle, naging hindrance sa kanya. Minsan ganyan tayo, yung sariling pamilya natin pwede maging hindrance, di ba? Kung sino pa yung malapit sa iyo, siya ang dahilan kung bakit di mo magampanan ang kalooban ng Panginoon, di ba? Kaya it takes grace. You have to pray that you will be set free to worship God and to do His will. Dapat maalis ang pagkagapos mo, di ba? Kaya you have to pray. Magmakaawa ka sa Diyos. Don't be contented sa ginagawa mo ngayon. Kulang pa yan. Kung nakagapos ka, kung hindi mo magawa ang sinasabi sa iyo ng Diyos sa oras na gusto niya, sa araw na gusto niya, nakagapos ka pa rin. So you have to pray. You have to pray, di ba? Kaya, ito, as he kept calling out to Jesus, Son of David, have pity on me, di ba? Andun yung lahat ng mga kontrabida, di ba? And yet, nagpapigil ba itong tao? Hindi. He was persistent. He was persistent. Hindi siya nagpa-discourage. And all the more, he shouted out, Son of David! At pinansin siya ng Panginoon. Sabi ni Jesus sa kanya, ang ganda ng katanungan, what do you want me to do for you? Can you imagine if the Lord is in front of you asking you, anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Diba? Kaya, ano ba hinihingi mo lagi sa Diyos? Diba? Ano ba laman ng prayer mo lagi? Baka puro pera. Diba? Baka puro pagpapayaman. Diba? Sana hilingin natin na mapaligaya natin ang Diyos. Diba? Na magawa natin ang kanyang kalooban, na tayo ay makawala sa ating pagkagapos at maging malaya tayo para ganapin ang kanyang utos sa oras at panahon na gusto niya. Hindi sa panahon o oras o araw na gusto natin, kundi sang-ayon sa kanyang gusto. And that is what it means. That's what is meant to be free as a Christian. Di ba? Yan po ang Kristiyano. Malaya ka. Di ba kaya nga ang mga Israelites ay delivery ng Diyos sa slavery para maging malaya sila, and they could worship God on the day and in the manner that God will prescribe to them. Yan. So you should be free. You should not be slave. No? Hindi ka alipin. Ikaw ay anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay pinalaya na sa pagkaalipin. So, yun. And sabi niya, what do you want me to do? Ito ang ganda, sabi niya, Lord, please. May pakiusap siya. Let me see. Diba? At anong sabi ng Panginoon? Have sight. Your faith has saved you. Brothers and sisters, diba? And immediately, he received the sight. Nakakita siya and followed him. Sumunod kay Jesus, giving glory to God. Diba? Wala na siyang ginawa, kundi papurihan, dakilain ng Diyos. Parang ginagawa niyo, diba? In your own little way. Yung pagla-livestream niyo, pagdadasal niyo, pag-attend niyo ng face-to-face prayer conference, yan ang following Jesus. Yan ang sinasabing giving glory to God. No? Praise God. No? Kaya napakaganda po ng gospel natin.
ang nagpapakita dito kung gaano ka merciful ang Diyos natin, di ba? At alam niya na maraming balakid sa paligid natin na para hindi tayo makalapit sa Kanya. Ang daming obstacle, di ba? Pero God has the power to set you free, brothers and sisters. Pray with humility. Kulang pa. Yun lang po ang kailangan natin. Kaya kung tanungin ka ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? If I may suggest, sabihin mo sa Kanya, Lord, set me free to follow you and to obey you in accordance with your word and your will. Amen. Sister Maricar, good morning. Good morning, Brother June, Brother Hermie, at Brother Husband. At sa inyo pong lahat, good morning. Amen. Thank you for that, Brother June. Parang continuation ng LSS, ha. Pero Lord, thank you, Lord. Ang dami po talaga namin napulot ngayon, Brother June. Parang, ano na nga, ang sarap makinig. Ang sarap talaga lahat yun. Marami kang madadampo talaga. Huwag lang natin ilabas sa tenga. Talagang isa puso natin lahat. Napakaganda. Yun nga yung kaninang shinare niyo, Brother Jun, sa simple, sa oil lang yun, ano. Nangyari din po sa amin, Brother Jun, kasi naglipat kami ng bahay. Hindi siya, parang unit lang, from, nasa taas kasi kami dati, nag-request kami sa baba. Siyempre, nagkakaedad na rin, mahirap rin po, di ba, akyat panaog, akyat. So, nag-request kami ng unit sa baba. So habang sabi ko kay Brother Husband, sabi ko, ito yung gusto ko, yung yung sa sink ko, yung faucet, na gusto ko yung natatanggal, yung parang kasi yung doon parang lumang style pa, pero yun po yung sabi ko, bili tayo ng ganito, palitan natin yung faucet, tapos gusto ko yung ilaw is puti. Alam niyo, Brother Jun, grabe talaga si Lord na, alam niyo po yung simple talaga na request mo, yun yung sa'yo mararamdaman mo na talagang nakikinig siya kahit na lang yung na-request mo. Sabi ko, Brother Jun, yun nga yung mga request ko. Pero alam niyo pa, pagtingin namin sa sink, yung faucet, ganon na sinabi ko sa kanya. So, hindi na namin kailangan bumili pa, di ba? Tapos yung mga ilaw, kulay puti, kasi po may mga parang yellowish parang dim yun parang ayoko ng ganon. Sabi ko, tapos yung mga ilaw, kulay puti, sabi ko, Lord, thank you, Lord. Parang, di po ba, ipapasalamat mo sa Panginoon kasi simple yun, pero magpapasaya sa puso mo. Kaya yun nga po, habang nakikinig sa sharing niya, Brother Jun, yun rin. Kasi talagang, Lord, makikinig siya talagang sa simpleng request mo, yan lang ba? Na parang ganun, parang kaya yun po, yung nasasabi namin is thank you, Lord. At saka yung Brother Jun, habang nag-scan ako ng mga pictures niyo, videos niyo, nung LSS, grabe hindi ko alam na naiiyak na pala ako kasi parang naalala noon na di po ba kasi syempre yung mga kasama natin noon pag lumalabas tayo or ano man yung ng program ng LSS ng Sino Ako is parang ang konti lang natin pero ngayon parang ang saya-saya. Sabi ko, Lord, thank you, Lord, kasi may binunga yung di po ba nangyari yun is dahil sa COVID, di ba? Dati pati pag LSS, ang mga participants sa atin, mga 20 lang, ganyan. Ito ngayon 80. Kaya alam mo po, napapasabi ko, Lord, thank you, Lord, naiiyak na pala ako. Tapos alam mo yung pinaghandaan pa ng mga brothers and sisters natin, may dance, pa sila, naka-uniform ng Sino Ako, tapos napaka-colorful. Sabi ko, Lord, thank you, Lord, kasi may mga pinadala ka na patunay na mahal mo yung Sino Ako, na hindi lang kami itong tuldok lang na to, pero at least kahit pa paano nag-expand tayo. Kaya yun lang po nun, talagang Lord, salamat kasi sa mga pinadala mo, nagiging inspiration sila sa atin na ito ba na Lord, thank you, Lord, kasi pinansin mo yung Sino Ako, na mahal mo pala yung mga members natin, yung grupo natin, si Brother June. Kaya yun lang po, talagang brothers and sisters, sobrang nakaka-inspire kayo, nabibless kami sa mga, si Lord talaga yan. Kaya salamat, Lord, kasi yun po, mahal niyo po yung bawat isa sa amin. Amen. Isa sa mga participants natin
no, nung weekend ay si Sister Ligaya, no, akay siya ni Sister Margie Borromeo Santos, and of course ni Sister Julie din. Dahil kasamahan nila yon sa Sun Valley subdivision, no. Si Sister Ligaya ay official sa barangay, no, no. So siguro, if I'm not mistaken, siguro third time niyang naka-attend sa atin, no, nung weekend na yon. If I'm not mistaken, it could be more, pero ang pagkaalala ko lang mga third time. Alam nyo, nung na-experience niya yung kaibang klaseng joy at presence ng Panginoon nung Life in the Spirit seminar natin, sabi niya, alam niyo, mula ngayon, sabi ko noon, mag-aakay ako, diba? Mag-aakay ako, mag-i-invite ako para maging bahagi din sila ng Sino Ako Family, para maranasan din nila kung gaano kasarap maging anak ng Diyos sa Sino Ako Family. Mula ngayon, mag-recruit ako, mag-aakay ako, mag-i-invite ako. Wow, sabi ko, kita mo, because of the different kind of joy, no, na naranasan niya, pinarana sa kanya ng Panginoon, diba? Ganun po talaga ang Diyos, diba? Talagang, when He calls you, you cannot resist His calling, diba? You cannot resist His voice. Talagang, sasamahan ka niya ng Espiritu niya para magampanan mo ang nais niya sa buhay mo. Brother Oliver. Amen. Good morning po ulit, brothers and sisters, Brother June, Brother Hermes, Sister Wife. Tunay nga po, napakabuti ng ating Panginoon. Tama nga po, nakakatuwa talaga sa maliit na bagay. Nakakaiyak niya, no? Paano pa kaya pag malaki, di ba? Sinabi nga ni Brother June, hindi nga tayo kilala, pero sa Diyos. Nako, marami nang hindi kilala dyan, pero yung alam ni Lord yung lahat ng members ng Sino Ako, di ba? Is prayerful talaga. Humingi ka lang isang PM mo lang sa group na magdalay, di ba? Kaya yun kalakas ang ano natin, yung yung iba siguro baka wala silang yung kanya-kanya. Kaya maliit man tayo, di ba? Pero napakalapit natin sa ating Panginoon. Tunay nga po napakabuti ni Lord, no? I-share ko rin po, no? Kasi yung umuwi kami yung Friday. Galing sa work. Halfway na kami, siguro mga 20 minutes. Nag-drive na kami, halfway na pabalik. Ang galing ni Lord, habang nagro-rosary kami, pabalik. Pinakapa ni Lord yung bulsa mo kay Sister Wise, yung bulsa mo, yung susi ng bahay, ng facility, nasa iyo pa. Di ba? Exit ka agad kami, di ba? Parang, diba? Thank you, Lord. Ang lakas ng ulan. Tapos, ang lakas talaga ng ulan. Grabe yung Friday. Wala ka halos. Pero, thank you, Lord. No? Nakakatawa talaga si Lord sa simpleng bagay na sa maliit na bagay, no, na-appreciate natin pa talaga. Tapos, yung sinabi ni Brother John na sa Saudi, totoo po, kasi po, ako nakapag-Saudi, no. Bawal po talaga Bible, kahit po rosary, makakita lang ng cross. Pwede ka po itawag sa Motawa, ang tawag nila doon sa police. Motawa. So, i-digiting po, i-imbestigahan ka, baka pauwiin ka. So, ako po, nung nag-Saudi ako, wala po akong cross, pero meron akong daily, yung parang novena sa wallet ko. Kahit hindi ko po tinatanggal talaga sa wallet ko yun. Kaya, sabi nga po, di ba, na at least meron tayong, weapon ba tawag yun, bro? Yeah, na something. Sacramental. Sacramental. Kaya, kaya po hanggang ngayon, hindi po kami nagtatanggal ng rosary. Sa bulsa namin, sa bag namin, hanggang ngayon. Kaya, kaya ayun po palagi yung natin, ipagmalaki natin sa ibang religion or sa ibang tao at sa Katoliko na palagi tayo may dala ng rosary, no? Kaya, ayun po, palagi po tayong magpasalamat sa maliit, malaking bagay. Maraming salamat po. Okay. Alam mo ba kung gaano ka inis o galit ang demonyo sa anak ng Panginoon sa Sino Ako Family? Kung kaya kanyang pasagasaan ng pison, pasasagasaan ka niya. Ganong kalaki yung galit niya sa'yo. Gusto niya talaga durugin tayo. No?
Pero praise God, andyan ang ating mahal na ina. And of course, our most loving God, the mightiest of them all, the God of all gods. Brother Hermie, Yes, good morning Brother John at Sister Maricar, Brother Oliver. Gusto ko lang sana talakayin natin yung ating salmo ngayon. So related to sa binasa mo Brother John about Lucifer. Si Lucifer ay isang anghel. Naging anghel siya, totoo yan. Anghel, At ang sinyalis ni Lucifer talagang liwanag at maganda eh. Maganda yung kanyang ang background ni Lucifer. yeah. Siya, Pero dahil parang sa mga angels, siya yung talagang Maganda ang talaga yung pagkakait sa kanya ay closest to the image of the Lord. Tsaka yung image niya maganda sa paningin ng lahat. Pero dahil sa pagiging matigas ang ulo, katigasan ng ulo, Kayabangan. yung hindi siya obedient, Nagbigay ng kayabangan sa kanya. yan, yung impatient, hindi siya pasensyoso, hindi siya masunurin. Para bang tayo, halimbawa kung tayo mga anak tayo, at may mga magulang tayo, hindi natin sinusunod yung mga anak natin, parang lumalabas ganun din eh, na Totoo yun. hindi tayo sumusunod sa mga magulang natin. Parang tayo rin si Lucifer na, Ugali ni Lucifer yan. yan, ibababa. Kung hindi ka rin titino, mabuti pa. Sasabi, parang ganun di ba? So, si God, ang ginawa ni God, si Lucifer pinababa, iniwalay sa mga anghel. Dahil katigasan ng ulo mo, dito ka, doon nagkaroon ng division. Hindi dahil si Lucifer, dahil may ginawa siya. Dito na lang natin dipili. Ngayon, ito yung topic natin, Brother John. Ngayon, nasa buhay na tayo ng Kristiyano. Nasa kama tayo maganda, nasa maganda tayong bahay, nasa magandang pamilya tayo. Yeah. Lalabas pa ba tayo sa ganitong buhay? Yan. Tama yan. Lalabas ka pa ba? Iiwalay ka pa ba sa ganitong binigay sa iyo ng Diyos? Yes. Sisirain mo pa ba itong bahay na ito na may kama ka, nilinigan ka maganda, meron kang malaking bahay na tinitiran? Sisirain mo ba yun? Sisirain mo ba yung pamilya mo dahil dyan sa mga bagay na gusto ng katawan mo? That's right. Sisirain mo ba na dahil sa mga pananalitang hindi totoo? Pagpapalit mo itong kamang to, pagpapalit mo itong bahay na to, pagpapalit mo yung mga anak mo, pagpapalit mo yung asawa mo. At higit sa lahat, ipagpapalit mo yung pagiging anak ng Diyos. Yan. Actually, talaga in general, Brother Jun, talaga, once na pinili mo yon, parang pinili mo kamukha mo si Lucifer. Parang ganon. Parang si Lucifer namili siya, hindi siya... Yan talaga yan talaga influence ni Lucifer sa atin. Gusto niya ng Hindi damay. Gusto niyang madamay eh. Oo. Tayo. Ngayon, para hindi madamay ang iba, siya nang binaba. So, ganon, tayo, ilalabas din tayo sa tahanan natin. Tingin mo ba, ikaw, ako, pagka nagkasala ka, Brother Oliver, tatanggapin ka ba ng sister? Kung alimbawang niloko mo siya, pinagpaksilan mo siya, tatanggapin ka ba niya? At ganon, reverse din natin. Tatanggapin mo rin ba si Brother Oliver? Siguro, mahirap sabihin na, oo po, tatanggapin ko. Madaling sabihin. Pero pag nasa paa ka na ng tao, nang niyurakan ka, niloko ka, binahal mo ng buong buhay mo, binigay mo na lahat, tapos, ito ay susukli sa'yo. So talaga dapat lang, from the beginning, maging tapat tayo. Tapat tayo sa ating salita, tapat tayo sa ating paggawa, tapat tayo sa ating intensyon, maging i-end natin. Imagine natin si Peter, di ba? Hindi naging tapat. Ang Diyos lang ang nagbigay ng pagkakataon kay Peter na hindi nagsalita nung dininay niya si Jesus na nagbubuhat ng cross eh. Pero nagkita sila, o sige Peter, para maniwala ka, nandito na ako, ipuhin na ako ngayon. Ang Diyos lang ang pwedeng gumawa nun, pero tayong bilang human being, hindi natin kayang gawin yun.
na hindi natin sabihin yung damdamin natin sa kapwa natin. Binibigyan lang tayo ng babala para wag tayo masira. Ito kasing katawan natin, templo Templo ng Banal Espiritu Kung wawasakin natin to, wala na. Mahirap na. At yun ay pagbabayaran natin sa purgatorio. Hindi, Kung nasa sa impyerno, tayo- bro. Sa impyerno, Ha? hindi sa purgatorio, sa impyerno. O sa impyerno. Babayaran natin sa impyerno. Yes! Yeah. Ipagdadasal ka Totoo pa. yun. Tama yung sinabi ni Brother Hami. Pag sinira mo, winasak mo itong templo ng banal na spirito, aabutin ka talaga ng galit ng Diyos. Kaya impyerno ang punta mo. Ano sabi ng mayaman? Sabi mo kay Lucifer, kahit lang yung laylayan lang, idikit lang. Para lang ako may panalangin niya. Dahil nasa impyerno na siya. And then si Abraham, si Abraham, Abraham oh. yung Yeah. pinapakiusapan Ganun lang niya. Ibig sabihin lang sa atin, maganda na ang buhay mo, at maayos ka na, huwag mo nang lokohin yung partner mo, kahit sino. Mga anak mo, nanay mo, tatay mo, huwag mo lokohin. Sila yung maggagabay sa'yo para maging maganda ang buhay. Yun lang, brother John. Yeah. Huwag tayong magpagaya kay Lucifer. Mahirap. Ang sarap na ng buhay mo. Nasa kama ka na, air condition ka na, tapos imagine mo yun, paano kang ilalabas, isusuka ka Higit sa lahat, di ba? Di bali na yung mga physical comfort Higit sa lahat, Yung konsensya. yung konsensya, comfort brother. ng pamilya na nagmamahalan. Yun ang wawasakin. Wala lahat yun. Di bali na ngang bahay mo, walang aircon. Di bali na nga malit lang bahay mo. Pero kung meron kang pamilya na nagmamahalan, mas masaya yon, di ba? Kaysa nakatira ka sa malaking bahay, di ba? Napakaganda ng bahay mo, pero kung ang mga kasama mo naman sa pamilya ay walang pagmamahalan, anong saysay, di ba? Kaya nga, brother John, ginawa ng Diyos ang batas. Ang daming batas dalawa na lang. Ibigin mo ang Diyos, higit sa iyong sarili, higit sa kanya, sa buong, parang gano'n. Tapos ibigin mo ang kapwa mo na wala. Yun lang yung hiningi ng Diyos Ang batas ng tao, ang dami Pero ang batas ng tao, brother John, kayang baguhin ng tao. Pero ang batas ng Diyos, umibig ka lang. Hindi ka na magkakamali sa batas ng tao. Hindi ka na pwede mag-isip na gumawa ng kalokohan dahil sinunod mo lang yung batas ng Diyos. Yun lang. Napaka-simple. Kaya sasabihin ko sa iyo, kahit maliit ang bahay mo, sabi nga ni brother yun, huwag mong durugin ang puso ng kapwa mo. Huwag mong durugin ang puso ng mga magulang mo. Pag dinudurog mo sila, sabi niya, ang Panginoon nadudurog ang puso. Yeah, that's true. Kasi whatever you do to the least of my brothers, you do it to me. Kaya si Lord ang nasasaktan. Yan. Kaya nga paramdam mo na mahal mo yung mga anak mo. Paramdam mo kahit ano pa siya. Paramdam mo, yakap mo. Paramdam mo na hindi ka titigil. Dahil nandiyan pa rin siya sa zone, sa lugar mo na pwede mo pa siyang paramdam na buhay. Mahal na mahal mo siya. Amen. Pananagutan po natin lahat yan. Huwag natin babayaan na maging si Lucifer yan ang ating mga miyembro ng ating pamilya. Yun lang po, Brother John, at maraming salamat po. Thank you, bro. Brother Oliver, Sister Maricar. Thank you. Tingnan, sabi dito sa ating salmo, I am attacked by malicious persecutors who are far from your law. Diba? I am being attacked by persecutors. Ito yung sinishare sa akin ng isang kasister natin na minsan, sabi niya, Brother Jude, parang naisipan ko na rin mag-suicide Pahirap na hirap ako. Parang lahat, hindi sila natutuwa sa ginagawa ko, sa paglapit ko sa Diyos. Sabi gano'n. Pinagtatawanan nila ako. Diba? Parang nilalait nila ako. Sabi ko, ganyan talaga ang nararanasan ng mga anak ng Diyos, 'di ba? Sinabi din naman ng Panginoon 'yan diba? Pinersecute ako
Dahil, kaya, expect that you will also be persecuted. Diba? Ganun yan. So, pag nararamdaman mo yung persecution, ibig sabihin, nasa tamang daan ka. No? Nasa Amen. daan ka ng katotohanan. Kaya, it's part of our struggle to become a Christian. Diba? Kaya sinasabi nga, yung perseverance is what we need. Only those who persevere to the end will be saved. Totoo po yun kasi mahirap talaga maging Kristiyano. Halos lahat ayaw na ikaw ay maliligtas. Halos Amen. lahat ay ayaw na ikaw ay maging santo. Yan ang mararamdaman mo, di ba? Naranasan yan ng mga santo at mga santa natin sa simbahan. No? Kaya walang dahilan na hindi mo rin mararanasan. At pag yan ay nararanasan mo na, kapatid, lalo kang higit na magpasalamat sa Diyos. Dahil habang napapalapit ka sa Diyos, lalong lumalakas ang bagyo sa buhay mo. Sister Maricar, bago tayo manalangin. Amen, amen. Alam mo, Brother June, nung naglipat kami, ang lakas ng ulan. Pero kung wala kami sa yung sino ako, kung wala kami yung mga natutunan, ganyan ko, puro reklamo yung masasabi mo eh. Pero alam mo, Brother June, nung naglilipat kami, Lord, thank you, Lord, talagang binibless mo yung paglipat namin. Alam niyo po, para kaming basang-basa sa ulan, para kami mga basang sisiw, pero ang saya pa rin. Yung nasa puso, walang reklamo, na ang sinasabi mo pa rin is, thank you, Lord. Kaya, di po ba, san ka pa? Kaya, salamat, Lord, kasi, yun nga, pinag-isa mo kami dito sa sino ako, mas lumalim yung pananampalataya natin. Kaya yun, laging sinasabi, kapit lang. Amen. Brother Oliver. Amen. Kaya nga po, thank you Lord talaga. Ito po yung lahat ng sinabi ni Brother Hermino. Nakakatuwa talaga. Kasi kung hindi tayo talaga kakapit at hindi natin malalaman kung ano ang tama at mali, lalo na mga kaibigan natin kung hinihila tayo pababa. Alam naman po natin kung hinihila tayo pababa or pataas, di ba? Iwasan na po natin at ipagdasal natin yung mga kaibigan natin na sumama sa atin na mahila natin sila pataas para hindi tayo mahila nila pababa. Amen po. Yeah. Friend ko rin pala si Sister Angel White, no? Batang-bata ito, anak ni Sister Amita Flores, if I'm not mistaken. No? Nag-attend ng Life in the Spirit seminar. No? Thank you, Sister Angel, for accepting my friend request. At nakakatuwa kahit yung anak na bata din ni Sister Bing at saka Brother Armand, kompleto sila doon, no? Pati si Aifa, no? Andun din, saka si Ardea, tsaka yung classmate ni Ardea na niyaya din niya doon, nag-attend sila ng LSS, no? Kaya nakakatuwa, bata't matanda lumapit sa Diyos, no? Kaya ang saya-saya namin, no, na sa mata ng Diyos, kahit sino ka pa man, no, ay pwede kang lumapit sa Kanya at kailangan Kanya, di ba? Hindi pwede sabihin, bata pa ako, wala akong magagawa, di ba? Hindi po. Si Lord ang bahala sa'yo. Si Lord ang magsusupply sa'yo lahat ng kakailanganin mo para may magampanan ka sa Kanyang kaharian. Brother Hermie, before we pray. Yes po, at ngayon nadagdagan ng sino ko, kaya kailangan ko. Ang gawin po natin, lagi po tayo magdasal at huwag tayong kumalimot na hindi tayo magdadasal sa araw na to. Araw-araw po, oras-oras, kung pwede po, gawin po natin. Hingin po natin ang gabay ng Panginoon. And through the intercession of Mama Mary. Amen po. God bless po. Okay. Praise God. Sa Apaco pala, may time, sabi ni Sister Julie, may time din na umabot tayo ng 90 plus dahil yung mga certificate na na-prepare niya noon. Thank you, Sister Julie. Okay, at meron na akong tinitingnan. Okay. At tayo po'y mananalangin na, no?
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, tunay nga po Lord na sa buhay wala kami dapat ipangamba sapagkat nariyan ka at walang tigil Panginoon ang pagmasid mo sa amin. Walang nalilingid sa iyo Lord at andyan ka lagi. Handa lagi na iunat mo ang iyong kamay para kami tulungan sa bawat pangangailangan namin. At yung isa nag-attend nga pala yung kaklase ni Sister Ardea, Sister Hyacinth. Sister Hyacinth, good morning and thank you for joining also. Kaya Lord, salamat Lord sa mga pinadala mo no, na mga anak mo para maging bahagi ng sambayan ng Sinoco family, para ingatan mo kami lagi, bantayan mo kami, sapagkat ikaw ang aming tunay na pastol, ang mabuti at napakabuting pastol na lagi magpo-provide sa amin ng lahat ng pangangailangan namin para ma-enjoy namin ang aming buhay to the fullest. Sabi nga Lord, I have come that you may have the fullness of life. Kaya Lord, may we continue to live our life in the Spirit. Lord, at sino man ang mga kasama namin sa umagang ito at lahat ng aming mga kapatid sa sambayan ng Sinoco Catholic Charismatic Community ay inaangkin po namin na pinagpala mo na kaming lahat at lahat ng aming mga mahal sa buhay, Lord. Kaya salamat, Panginoon. At kung ano man po ang kahilingan ng mga kapatid namin sa comment boxes na hindi ko po nabasa, alam ko naman po na walang nalilingid sa inyo. Kaya hinihiling ko rin po, Panginoon, na pagkaloob mo ang kanilang pangangailangan at ganoon din po mga mahal namin sa buhay, nasaan man sila noon, andun yung iyong mapagkalinga at mapagprotektang presensya. At Lord, yung aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, maging ito'y sakit sa cancer, sakit sa atay, sakit sa isip, sakit sa katawan, sa kidney, Lord, inaangkin ko na katulad ng bulag sa Ebanghelyo para sa araw na ito, ay pinagpala mo siya. Kaya pagpapalain mo rin silang lahat, Panginoon. Sapagkat ikaw ay walang pinipili, Lord. Ang nais mo, makasalanan at banal, ay maranasan ang iyong pag-ibig at habag. Sa ngalan po ni Jesus, ang lahat ng ito. Amen.